Prangkisa ng SMNI pinasususpindi na. My goodness, ano ba nangyayari dito sa ating House of Representatives? Actually, maliit na bagay lang to pero binibigyan nila ng ibang meaning, mga kotsero. I mean, paano siya naging maliit na bagay? Kasi mas maraming gumagawa ng pekeng balita. Maliban sa SMNI, maraming katulad nila. Hindi naman binibigyan ng ganitong klaseng attention. Ang weird. It's so weird. Pero ito lang. Let me preface this video, no, na hindi natin pinagtatanggol si SMNI. Okay. Gusto ko lang sabihin yan, right? Dito pa lang sa umpisa. Hindi natin pinagtatanggol. Pero, may mga observations ako sa house na parang unusual yata to. Medyo weird. Pero ito kasi, babasahin muna natin to. Panoorin muna natin tong nangyari kanina. Kasi, si Ka Eric at si former USEC, Dr. Abadoy, nakakulong ngayon sa kamera. Ano nangyari? Ito, panoorin natin. Ito pala yung papanoorin natin. Ayan, wait lang. Game. Pinakulong sa Kamarama, angkor ng SMNI na sina Eric Celis at Lorraine Badoy. Nakasagutan pa nila ang mga mambabatas. Nasa full-line na balitang yan si Manan Enriquez. Okay. Sa simula pa lang ng pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, diretsahang tinanong ni Quezon Representative J.J. Suarez kung sino ang sinasabing taga-Senado na siyang pinagbasehan ng komentaryo sa programa ng SMNI host na si Eric Celis. Tungkol ito sa umano'y 1.8 billion pesos na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. National security issue raw kasing maituturing ang impormasyong taga-Senado ang naglalabas ng maling balita. Pero si Celis hindi pinangalanan ng kanyang source at may hiniling pa sa Kamara. We were treading in very dangerous grounds as the resource person mentioned that his source emanated from the Senate. And I felt that it was important for us to determine who that source was. Mr. Celis, I would just like to reiterate my question. Before we go there, ano bang definition ng national security? Kasi tinatry ko siya i-formulate sa utak ko nang hindi masyadong offensive. Pero, maakotsero, ano bang ibig sabihin ng national security? Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kutsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round-trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kutsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagyan nyo ba account details dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code na Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kutsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. At bakit napakahalaga nito? Bakit nila na-categorize? I mean, itong si Congress, si House, no? Bakit nila naisip na yung source sa Senate is an issue of national security? Is it because may nalileak ba na info na tawag dito? May nalileak ba na info tungkol sa mga sa mga sikreto ng gobyerno? Is it because of the false info? Kasi kung yung false info,
Number one, I don't think it is a national security issue. Siguro, sa level ng House, it is something na pwedeng pag-usapan, di ba? Pwedeng pagkwentuhan na, uy, si Speaker may 1.8 billion, ganyan. Pero is it damaging enough to the Congress that it will cause the fall of the government? Nakasisira ba to ng sobra-sobra sa Kamara de Representante na babagsak ang ating gobyerno dahil dito sa maling impormasyon na inilabas ni Ka Eric? And besides, he himself said na hindi niya na-vet yung info and he gave his apology. So hindi ko po, again, hindi ko po kinokontra yung pagkakamali. Hindi ko pinagtatanggol yung pagkakamali ni Ka Eric. Nagkamali siya, nagbalita siya ng mali, dapat siyang maging responsable doon. Tama yun. Pero, yung hindi ko naiintindihan kung bakit gigil na gigil sila doon sa source ng Senate. Weird. Kasi mga kutsero, unang-una, lower house sila. Wala naman silang control sa Senate. Anong mapapala nila dun? Pag narinig nila yung info, okay, o tapos, anong gagawin nyo? Anong i-recommend nyo sa Senado na tanggalin sa trabaho? And by the way, mga kutsero, ang Senado may sariling mga proseso yan. So why not i-refer na lang itong issue na to sa Kongreso mismo. Sa Kongreso. Sa Senado mismo. Kasi it is within their jurisdiction. Nasa poder nila eh. Kumbaga, kung sa kapitbahay nyo, kung merong mabahong amoy sa kapitbahay nyo, hindi ka pupunta sa poder ng kapitbahay nyo at maglilinis kayo. Hindi yun ang gagawin mo. Ang gagawin mo, kakausapin mo yung may-ari ng bahay, yung kapitbahay mo. Kausapin mo siya, sabi mo, ma'am sir, merong hindi magandang amoy dyan sa bahay mo. Baka naman pwedeng pakitignan kasi naaamoy namin dito sa poder namin. Ganun. That's called parliamentary courtesy. Paggalang sa dalawang magkaibang grupo ng parlamento. So kung sa palagay nila, merong maling source or maling leak na nangyayari sa Senate, di iakyat nila sa Senado. And let the Senate do their own investigation. Kasi kaya naman nilang gawin din. Kaya nilang gawin yan on their own. So hindi ko po maintindihan dito mga kotsero. Hindi yung pagkakamali ni Jeffrey Celis. Kasi inamin na niya yan, nagkamali na siya. At dapat, sa palagay ko sa akin lang, dapat mag-irresponsable siya sa pagkakamali niya. Pero ang gusto kong dito, bakit gigil na gigil si Congress? Ito bang informant na ito makasisira sa institusyon nyo? Why will you consider it a national security threat? Yun ang hindi ko naiintindihan. And mga kotsero kanina ko pa napanood to, pinipilit ko itindihin kaso hindi ko makita yung anggulo ng national security threat. Kung pag-uusapan natin ang national security threat, bakit hindi kayo mismo mag-imbestiga sa 3 miyembro ng Kongreso na tinatawag nating Makabayan Block? Si Gabriela, si ACT Teachers, at si Kabataan Party List. Kasi sila ang merong identified connection sa CPP, NPA, NDF, which is a literal national security threat. So, ba't hindi niya pinapansin yun? It's weird. Kung nagkamali si Jeffrey Celis, di parusahan siya. Diba? Parusahan siya. Kung yung kanyang kanyang pagiging well, later naman, pakikita natin. Tuloy natin to. Source, please. May I manifest respectfully and humbly before this committee that all the statements, even after under oath, in the absence of competent legal advice and assistance previously, may be granted to be stricken off the record because I believe my constitutional rights were violated. Actually, napanood ko yung buong parte na yan. Nagsalita ang chairman, ang sabi, nilaglag kayo ng SMNI. Totoo naman kasi mga kotsero, nung previous hearing, ang nirepresenta ng abogado ng SMNI, yung SMNI, hindi sila. Which for me, mga kotsero, on the part of SMNI, that is irresponsible.
Irresponsable yon sa parte ng SMNI. Bakit? Host niyo yan eh. Diba? Host niyo yan eh. Kung ano man ang sabihin nila, damay kayo as editor, publisher, and eventually, owner of the producers of the show. Whatever their offense is, ano man ang gawin nila dyan, na pagkakamali, damay ang SMNI. So, si SMNI, mali doon. Irresponsable si SMNI doon sa anggulo na yun. Pero may abogado na sila ngayon. Hindi ko alam kung sino abogado nila. Kung taga SMNI ba o hindi. I think he's not. Parang personal lawyer yata. Or if he's from SMNI, di mas maganda. Pero I think it's too late. It's really too late. Na kumbaga kasi may admission na eh. Inadmit na eh nung nakaraang hearing. So nire-reinforce na lang ngayon. Kumukuha na lang na mas maraming impormasyon. Pero mamaya pag-usapan natin kung contemptible ba talaga yan. Napikon si Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano at nagkasagutan sila ni Celis. No, your manifestation is out of order. I am requesting... Do not lecture us. No, I am not lecturing. I am standing up for my right. We might cite you in contempt. Then, so be it. Ito contemptible to. Yes. If that will be seen in the nation na walang karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor, with due respect to you, your manifestation to straighten out. Patapusin mo ako. Huwag ka may bastos. Hindi ako bastos. Patapusin mo ako. Pati ang iba... Medyo, yung part na yung contemptible yun. Sorry. Kilala ko si Ka Eric. We talk most of the time. Pero yung part na yun, mali siya doon. And he has to admit it. Mali siya doon. Contemptible yun. At least yung behavior. Yung ano niya, yung paggalaw ba niya. Yung kanyang behavior lang. But may punto siya sa sinabi niya. Kasi kaya naman nagkapikunan. Hindi ko kasi mapapakita sa inyo yung buong video kasi napakahaba eh. Kaya nagkapikunan kasi si Ka Eric, ang sabi niya, pakitanggal daw sa record yung mga sinabi nila nung nakaraang hearing na wala silang abogado. So, etong si ano pangalan niya? Akop ba? Invited guests dito na magpahayag, Your Honor. At granted to be stricken off. Yan. Ito yun. Yung mga sinabi doon na nakaraang hearing, sana daw burahin. Kasi wala raw silang abogado during that time. So, sumagot ngayon si Chairman. Ang sabi ni Chairman, ba't hindi kayo kumuha ng abogado? Kasi, malinaw naman, nung hearing na yon, ang nirepresenta ng SMNI ay yung sarili nila, hindi kayo. At nagsalita kayo without the presence of your counsel. So, ayun yung ni-request ni Ka Eric. Kung pwedeng burahin na lang yun, kasi ngayon may abogado na sila. Doon nagalit. Because I believe my constitutional rights were violated. Dito na napikon si Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano. Paduano pala. Ayan siya. Diyan na siya napikon kasi ang dating sa kanya, nile-lecturean daw ang House kung paano gawin yung kanilang trabaho. Hindi pa pwede mag-manifest. kasi out of order daw yung manifestation eh. Wag daw sila diktahan kung paano sila gagalaw. At nagkasagutan sila ni Celis. No, your manifestation is out of order. I am requesting... Do not lecture us. No, I am not lecturing. I am standing up for my right. We might cite you in contempt. Then, so be... Your Honor, ito, medyo bastos na itong part na to. if that will be seen in the nation na walang karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor, with due respect to you, your manifestation to straighten out. Patapusin mo ako. Dito siya na contempt actually. hindi ako bastos. Patapusin mo ako. Yun. Pati ang iba pang kongresista, hindi rin nagustuhan ang inasal ng SMNI anchor. One of this rule is that before you can speak, you ask permission from the chairman. Kami nga, hindi kami nagsasalita na walang permission yung chairman. You better follow that rule. Otherwise, baka mapilitan akong gawin yung hindi ko dapat gawin. Yung contempt yun. Pero di pa rin natinag si Celis. I will refuse to answer, Your Honors, not because I disrespect this committee, but I will invoke my right, guaranteed by the Constitution, because I believe this committee cannot be above the law, especially the Constitution. Can I just Honorable J.J. Suarez. Yes. What right is that you are invoking, Mr. Celis? The Bill of Rights.
The Bill of Rights guarantees me for the guarantee of due process and even the SOTO law and even the House rules. Kayo ba'y accredited journalist? Hindi nyo po pwede i-cite ang SOTO law. Okay. I-fact check natin yung sinabi ni Gong. Hindi raw pwede i-cite yung SOTO law. Okay. Ito yung SOTO law, mga kutsero. Fact check lang natin. Kung hindi pwedeng i-cite daw yung SOTO law dito sa proceedings na to. O hindi rin niya pwedeng hindi rin siya pwedeng kumuha ng remedy. Okay, ang sabi, ito kasing SOTO law. This is an act to exempt the publisher, editor, or reporter of any publication from revealing the source of published news or information obtained in confidence. Ito yung sinasabi ni Eric. Okay. So, 3 sections lang naman siya. The publisher, editor, or duly accredited reporter of any newspaper, magazine, or periodical of general circulation cannot be compelled to reveal the source of any news report or information appearing in said publication which was related in confidence to such publisher, editor, or reporter unless the court or a house or committee of Congress finds that such revelation is demanded by the interest of the state. Actually, mga kutsero, kung titignan natin itong SOTO law, medyo siya specific. Specific siya sa newspaper, magazine, or periodical. Hindi naman yung LCAB hindi naman siya newspaper, magazine, or periodical. So, hindi ko alam kung paano ito mag-a-apply kay Eric. Pero, mahirap i-ano to kasi i-bend mo yung law to suit your argument. Pero let's say, sabihin na natin na nag-a-apply siya. Let's say na ganun. Pwede lang naman sabihin ng Congress, ito we need the revelation because it is in the interest of the state. Total naman, yun yung sinasabi nila nung una, di ba? Sinasabi nila, it's an issue of national security. O di yun. Pero this is a stretch. Ako personally lang to I could be wrong kasi may mga abogado naman si Eric. Pero, mukhang hindi ito papasok doon sa gustong gawin ni Eric. Mamaya, sige, mamaya. Komenta naman ni Congressman Toby Chanco na magkaroon ng closed-door session pero ayaw pa rin ni Celis. Dahil sa pagmamatigas niya, ipina-contempt na siya. On a unanimous vote, the Eric is cited for Mr. Chairman, may I be recognized? I ask the Sergeant of Arms to please take Mr. Chair. Inadopt din ng Kamara ang motion na manatili sa detention si Celis hanggang sa maisumite sa plenaryo ang committee report tungkol sa issue. Inaprobahan din ng komite ang hiling ni Congressman Suarez para sa pagsupina ng phone records ni Celis. Uy, may supina. Matapos i-contempt si Celis, sunod namang pinocontempt ng komite ang SMNI host na si Lorraine Badoy. Nahuli raw kasi ng mga kongresista ang pagsisinungaling umano ni Badoy tungkol sa mga pumapasok na advertisers sa kanilang programa. Sabi ni Badoy may advertisers ang kanilang show pero sabi ng legal officer ng network, sa ngayon ay wala silang advertisers. And I think you are lying dahil dito po naka-breakdown po ang revenue. 7 istasyon ang kumita ng 105 million ng 2022. Clearly, nagsisinungaling kayo. Ma'am Badoy. Mensahe ni Badoy bago siya i-escort palabas. This was the place where we could stand on our shared ground of love for country, and what I witnessed right now was a travesty. Pero belta sa kanya ng isang mambabatas. I'm sorry for what happened to you, Madam Badoy, but you do not have a monopoly of love of country. Samantala, inihain kahapon sa Kamarang resolusyon na layong suspendihin ang operasyon ng kumpanya ng SMNI para Sug Media Corporation. Dahil yan sa umano'y paglabag nila sa terms and conditions ng kanilang prangkisa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Yun. So, may kumbaga, ito na nga, now we go to the, na pinapasuspindi na ng Kamara yung franchise ng SMNI. Yan, ito na nga yun. Ang nagsumite niyan ay si Margarita Nograles, PBA party list. Ano yung mga kutsero, parang napaka-powerful ng party list ngayon, no? Dali kasing makapasok na party list. Basta mag-party list, ang dali makapasok. Tingnan nyo yung iba dyan. Kaya nagpupumilit, di ba?
Nagpupumilit makapasok ng Kongreso. Kaya, anyway. Ay, naku, mga losers talaga. Anyway. So, yun, pinapasuspindi na nga. Yung, tawag dito, yung franchise ng SMNI, no? Which is, nakabase sa franchise ng Suarasug. Hindi po SMNI nakasulat sa franchise, Suarasug ang nakasulat. Ayan, no? Suarasug Media Corporation. Na media name or business name daw ng SMNI. So, ayon kay Nograles na isang abogado, nilabag ng SMNI ang, talagang may ganito yan, na isang abogado. Okay. Nilabag ng SMNI ang kanilang prangkisa dahil sa pagpapakalat nito ng fake news. Pangunahin na rito ang aligasyon ng travel expenses. Okay. SMNI is mandated not to use its stations. Okay, ito yan mga kutsero, pakita ko sa inyo. Ito yung franchise ng SMNI. Yan. Ano to yung na-violate nila mga kutsero? Ito yung parte na yon, yung Section 4, Responsibility to the Public. Ito rin na-violate. Ito yung parte na yun, no? Dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest or to incite, encourage, or assist in subversive or treasonous acts. So ito ay na-violate daw itong parte na ito ng SMNI. According to Attorney Nograles. Sikat sa TikTok to si Attorney Nograles. Sikat siya sa TikTok So, SMNI failed in its responsibility to the public by deliberately disseminate. Well, alam nyo mga kutsero, you have to define what deliberate is. Yun ba yung hindi, kasi again, kapag deliberate, sabihin sinadya. So, kapag sinadya, ibig sabihin, may intent na gumawa ng ganitong klaseng violation. Now, it has to be proven. You have to argue this, yung deliberate. Kailangan i-argue yan. Thus, some members of the House of Representatives filed House resolutions and urged the NTC to look into any violation of the terms and conditions of franchise committed by SMNI. So, inuutusan na ang NTC. Oy, mga kutsero, that's a different story. Kasi ang NTC, mga kutsero, ay nasa ilalim ng executive. So, hindi pwedeng basta-basta sumunod ang NTC dyan. Kasi they're under the executive at kailangan magpaalam muna sila sa presidente para bago sila sumunod sa sinasabi ng Kongreso. Pero mga kutsero, here's the long and short of the matter. Ito kasi yung sa contempt. Ito yung rules ng Congress, no, when it comes to contempt. At kapag ganito, pag may contempt, medyo mabigat ang kanilang ginagawa. So, sabi dito, the committee may punish any person for contempt by a vote of 2/3 of the members present doon sa hearing, sa quorum. The following shall be grounds for citing any person in contempt. Refusal without legal excuse to obey summons, so hindi pumunta. Refusal to be sworn, yung sa oath. Okay, ayaw niya mag-swear ng oath. Refusal to answer any relevant inquiry. Ito yung malamang dito sila na contempt. Dito sa parte na to. Diyan. Yung kay Ka Eric, ito yun. Mukhang ito, sa C, tsaka sa E. Yan. C, tsaka sa E. Acting in a disrespectful manner. So, yung kay tawag dito. Yung kay Dr. Badoy, parang ganun din Yun ang sinabi ni Benny Abante kanina. Ito, tsaka CNE din. Kasi yung pagsisinungaling daw niya, quote-unquote, okay, yung pagsisinungaling daw niya is an act of disrespect. Ngayon ganito, mga kutsero. Si Dr. Badoy and si Ka Eric, I know them personally and they're decent people. Although alam naman talaga natin na very vocal and outspoken. So that's expected of them. Ito lang yung akin diyan. May pagkakamali talaga dito sa SMNI. May pagkakamali talaga sila. And for that, they have to pay. And kung kailangan matanggal yung prangkisa nila sa pagkakamali nila, well, it's up to Congress to decide. It's not up to me. Pero, they have to pay the price
for their error or for their mistake. So, ito lang yung concerning talaga sa akin, mga Kojero, no? Yung ano ba? Yung pagninitpick o yung yung pagdot-dot masyado ni House of Representatives. Kasi marami naman taong inaakusahan ng korupsyon. Yung presidente, inaakusahan ng korupsyon. Yung vice-presidente, inaakusahan ng korupsyon. Galing pa yan sa House of Representatives, ha? Parang ginamit daw yung 125 million nang walang paalam sa kanila. Hello? May contingency funds. Duh. But anyway, and that's discretionary. But anyway, ay nakusahan si VP, tapos lahat ng politiko naaakusahan ng corruption. Pero I think, mga Kojero, there's a proper venue at may tamang venue at may tamang paraan para ma-address yan. At hindi yan sa isang hearing in aid of legislation. Ito kasi yung nangyayari, mga Kojero, sa ating Kongreso ngayon. Ginagamit nila yung hearing para atakihin yung mga kalaban nila. That's something that's not good. This sets a really, really, really bad precedent. Ginawa ito ng Senado nung panahon ni Digong. Ginawa rin to ng lower house doon sa franchise ng ABS-CBN. And now, ginagamit nila ito ngayon laban sa SMNI. See the pattern. And mga Kojero, if anything, this will lead into, I don't want to use the term, pero it will really lead to something more serious than this. Malamang sa malamang, yung mga kalaban ni SMNI, tuwang-tuwa sila kasi, si SMNI mawawalan ng prangkisa. Pero darating ang panahon, kayo, GMA, kayo, News 5, mga dyaryo at mga radyo, darating ang panahon na kapag kayo naman ang may nasabi at kayo naman ang merong nagawa na hindi nagustuhan ng ating mga kongresista, prangkisan nyo naman ang nakasalalay. Well, hindi sa dyaryo, sa sa radio and television. Prangkisan nyo naman ang nakasalalay. At good luck sa inyo. At yun yung ito yung totoong chilling effect. Kasi mga Kojero, tulad nga na sinabi ko kanina, kung gusto talaga nilang malaman ang punot dulo nitong mga ganap na ito, ba't hindi na nila hayaan sa Senado ang mag-imbestiga? Bakit kailangan sila? Kasi sila yung tinatamaan? Hindi naman nila bakuran yung Senado. Senado pala. Hindi naman nila bakuran yung Senado. Ba't sila naglilinis ng bakuran ng ibang tao? Ilang yung akin dito. And itong mga actions na ginawa nila. Although I think, nagkamali rin talaga si Ka Eric tsaka si Dr. Badoy. I would say na doon sa contempt, doon sa pambabastos, I would agree to the contempt kung yun lang. And yung kung nagsinungaling, hindi ko alam kung nagsinungaling, hindi ko napanood yung kay Dr. Badoy, napanood ko kasi yung kay Ka Eric. Pero kung totoo yung nagsinungaling, I think that is contemptible. It is really contemptible. So, deserve nila yon kung gano'n ang anggulo. Pero doon sa ayaw kasi nilang sagutin kung sino yung source ng Senado, I think that's too much. That's too much. Diba? Kasi nga, meron constitutional right to due process. And ako personally, I would rather remove itong contempt provision na to sa House Rules. Dapat tinatanggal na yan. Kasi binibigyan ng ng undue, undeserved power ang Congress over the life and liberty of an individual without due process of law. Which is a violation of the Constitution, Article 3. Unang-una pa yun. Diba? Unang-una pa yun. No one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, ako I disagree dito sa nangyari na to. But, let's see. Tingnan natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Diba? Abangan ang susunod na kabanata.
So mga Kochero, ganito lang po muna tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time. Bye!